Konti na nga lang ang kita, stress at pagod ka pa. Baka kasi ang mura ng benta mo. Bakit kailangan mong mahalan ang benta o presyo ng produkto mo? Pagtapos mong mapanood ang video na to, magkakaroon ka na ng sapat na dahilan at lakas ng loob para presyohan mo ng mahal ang iyong produkto. Hello, ako nga pala si Christopher Orbilio, isa akong teacher and at the same time business owner. Ito muna kwento, nung nagsimula kami ng negosyong kainan, ang presyo lang namin nun ay mabababa dahil sa mindset namin para mas dayuhin kami ng mga customer. Para marami kaming mabentahan. So, ayun, tama nga, dinayo kami ng mga estudyante, mga nagtatrabaho sa mga offices dito sa aming lugar. Nakakatuwa na marami kang customer, nakakatuwa na dinadayo ka ng marami. Kaso ang problema, instead na makapagpahinga kami galing trabaho, napapasubo kami na tumulong sa kusina para mag-serve sa mga kumakain sa tanghali. At dahil nga mura lang yung benta namin, maraming mga dumadayo na kumakain, hindi na namin na-accommodate yung iba. And hindi kami nakakapagbigay ng magandang serbisyo dahil ang dami naming pinagsisilbihan at kokonti kami sa kusina. Magulo. Kayong iba, nagrereklamo na ubusan ng ganito, nagrereklamo dahil kulang sa ganito yung naiserve namin. At pagdating ng hapon, pag computan na, ang dami nga naming customer pero malit lang yung kita. Tapos, nakakapagod pa. At yung mga gustong kumain na ma-enjoy naman nila yung pagkain nila, hindi na sila bumalik. Sa dami ng siniservisyohan namin, hindi na kami nakakapagbigay ng good customer service. Kumbaga, bad trip talaga ang experience ng mga ibang kumain. Nakaka-depress. Dahil pag ganun ang na-experience ng isang customer, hindi na nila may-recommend sa iba. Bilang owner ng negosyo, nagdesisyon ako na lupitan namin yung produkto namin at maningil kami ng mas mataas. Marami kaming ginugol na time para makapag-isip kung paano nga ba mas ma-improve yung aming produkto at makasingil kami ng mas mahal. Kaya ngayon, hindi man ganun karami ang customer namin, pero hindi gaya ng dati na stress at pagod maghapon. At meron pa kaming mas malaking na itatabing kita ngayon kumpara dati. So bakit nga ba magpresyo ka ng mahal kesa mura? Unang-una, pag nagpresyo ka ng mahal, mas malaki yung markup mo, mas malaking kikitain mo. Pero, ang magiging epekto niyan, hindi ka dadayuhin ng marami. Dahil hindi mo na matatarget lahat. Hindi mo na matatarget yung mga nagtitipid. Pero ang kagandahan niyan, pag mahal ang presyo mo, kokonti man ang bibili sa'yo, pero makakapagbigay ka sa kanila ng magandang serbisyo. Mas mainam na yung kokonti lang, pero nakakapagbigay ka ng magandang serbisyo. Dahil itong kokonti na to na nakatanggap ng magandang serbisyo mula sa'yo, naka-experience na magandang serbisyo, quality na produkto, sila mismo yung mga makakatuwang mo na magre-recommend pa na tangkilikin yung produkto mo o kaya yung negosyo mo kahit na mahal ang benta mo. Tandaan na hindi lahat naghahanap ng mura. Meron ding grupo ng mga tao na naghahanap ng magandang serbisyo o kaya produkto kahit pa mahal ito. Marami ding handang magbayad ng mahal basta di kalidad. Gaya nitong kaping ito, ang mahal nito. Mahal man siya, hindi siya ganun kilala ng karamihan, pero hanggang ngayon, buhay pa yung kumpanya. At, ayan o, worldwide pa. Pati rin itong librong to, manipis lang o, mahal, 1,000. Pero binibili pa rin, bakit kaya? Di bali ng mahal, basta binabalik-balikan. At di baling konti lang yung customer mo, basta nire-recommenda naman ito sa ibang tao. Kesa naman sa mura, marami kang customer, pero bad trip naman yung karamihan. Naniniwala ako kung sa pababaan ka ng presyo lumalaban, mauubos lang yung bala mo, mauubos lang yung puhunan mo. Kaya itong gawin ng karamihan. Napaka-basic lang, magbaba ka lang ng presyo. Magbaba ka lang ng presyo para dumami ang customer mo. Hindi ka tatagal sa laban, maubusan ka lang. Kaya para sa akin, mas mainam na ibuhos mo na lahat ng talento at skill mo kung paano mo mapresyohan ng mahal ang produkto mo. Oo, yes, mahirap, pero mas mainam na basta nababayaran ng tama at sapat yung pagod at effort na nilalaan mo. Tigilan na natin yung paniniwala na kahit malit lang ang patong mo basta maraming bibili sa'yo. Dahil sa mga katulad nating nagsisimula at malit lang ang puhunan ay hindi ubra. Kaya man sa simula pero hindi lahat ng oras ay energetic tayo. Hindi lahat ng oras ay kaya nating i-handle yung pagod at stress. Darating yung time mabe-burnout tayo. Hanggang sa tuluyan tayong hihinto sa buhay pagninegosyo. Alam ko may natutunan ka na naman sa video ito, pa-like and share naman at paki-follow mo na rin yung aking page. Nga pala kung taga Flora Apayao ka at naghahanap ka ng masarap na makakainan, di kalidad na pansit kabagan, dayo ka lang dito sa Pops Chris Pansiteria at ipaghain namin kayo ng masarap, espesyal na pansit kabagan.
Once tasted, forever wanted. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo namamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang. Bye-bye!